Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Popoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Kung minsan ang kakayahan ay hindi makikita sa panlabas na anyo, ito ang pinatunayan ng ating karakter sa kwentong ito. Naninirahan kasama ng kanyang tiyuhin itong si Popoy. Mula sa angkan ng mga antingero ang binata. Ngunit hindi katulad ng kanyang mga kaanak. Walang alam ang binata sa lihim na karunungan. Nasa edad 18 si Popoy ng mga panahong ito. Hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Tumulong na lang sa paghahanap buhay sa pamilya. Bilang mula sa angkan ng mga antingero, hindi lingid kay Popoy ang mga ritual, dasal, at kung ano-ano pang mga gawain ng isang taong may alam sa lihim na karunungan. Hindi naman sa wala itong interes. Ngunit sadyang hindi lang nababagay sa binata ang ganitong larangan. Masyado itong matatakotin na kung minsan ay umaabot pa sa puntong napapahamak ito. Isang hapon, naatasan ang binatang hakutin ang mga kahoy na inipon ng kanyang tiyuhin sa gubat. Medyo malayo ang lugar. Kaya naman nagmadali ang binata upang makauwi ng maaga. Habang papauwi, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Maswerte na lamang si Popoy dahil may abandonadong kubo sa lugar. Nakisilong ito bago pa man tuluyang mabasa ang mga dalang kahoy. Habang nakaupo at inaantay ang pagtila ng ulan, kumulog ng napakalakas. Kasunod nito ang matalim na tama ng kidlat. Takot na takot ang binata dahil napakalapit lang ng punong tinamaan nito. Halos hindi makaalis sa kinauupuan si Popoy. Nanginginig ang katawan at nanlalamig. Lalo pa nang tumama sa parehong puno ang isa pang kidlat. Sa isip-isip ng binata, tila sinasadya ng langit na patamaan siya ng kidlat. Ngunit napagtanto nito na ang kidlat ay hindi tumatama sa parehong direksyon ng 2 beses. Naalala ni Popoy ang sinabi ng tiyuhin tungkol sa mga mutya, partikular sa pangil ng kidlat. Kapag 2 beses kinagat ng ahas na gawa sa kuryente ang isang puno, naiiwan ang pangil nito. Bagamat natatakot, naglakas loob ang binatang puntahan ng puno. Nagliliyab ito dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa katawan. Maging ang mga damo sa paligid, walang tigil ang pagningas kahit napakalakas ng ulan. Sa pag-asang may matatagpuan, nilapitan ni Popoy ang putol na puno, ngunit wala siyang nakitang kahit ano. Nadismaya ang binata. Nagsisi dahil lumabas pa siya ng kubo. Ano ba yan? Masyado ako nagpapaniwala sa mga sinasabi ni Uncle Pablo. Wala namang hilig sa akin ng mga mutya na yan. Ay nako, makauwi na nga lang. Mamaya may aswang pa dito eh. Wika ng binata sa sarili. Akmang aalis na sana nang biglang nahagip ng tingin ang isang matandang nakaupo sa tabi ng puno. Natigilan ang binata at nangilabot dahil alam niyang walang tao sa lugar na yun kung hindi siya lamang. Dahan-dahang lumingon si Popoy para kumpirmahin ang nahagip ng tingin. Ngunit nang maitutok ang tingin sa lugar, wala naman siyang nakita. Biglang napasigaw ang binata
dahil narinig niyang may kung sinong nagsalita mula sa likod. May hinahanap ka ba? Ang bilis mo namang sumuko. Bakit hindi mo muna tignan ng mabuti ang paligid? Malay mo, natakpan lang ng mga dahon. Wika nito. Nanginginig sa takot ang binata. Ngunit kahit papano ay nabawasan ito nang makita ang isang binatang halos kasing edad niya. Nakasuot ito ng pangkaraniwang damit. May dalang tungkod na tila mula sa ugat ng puno at may suot na kwintas. Ang bato ay nagliliwanag na parang baga na mula sa nasindihang uling. Anak ng... Tinakot mo naman ako, kaibigan eh. Oo, may hinahanap ako. Nagbabakasakali ako na baka totoo yung sinasabi ni Uncle Pablo tungkol sa mutya ng kidlat. May alam ka ba sa ganon? May hawak ka pang tungkod ah. Ang angas mo naman. Tugon ni Popoy. Ganun ba? Gusto mo, tulungan kitang maganap? Tanong ng binata at kaagad namang pumayag si Popoy. Muli itong naglakad papunta sa punong tinamaan ng kidlat. Ang sabi kasi sa akin ng chewin ko, kapag 2 beses daw tumama ang kidlat sa iisang lugar, nag-iiwan daw yun ng pangil eh. Yun ang... Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Dahil paglingon nito, wala na ang kausap. Ibinaling ang tingin pabalik sa puno. Tumambad naman sa kanya ang matanda. Ito din yung nahagip niya ng tingin kanina. Ito ba? Ito ba ang hinahanap mo, Popoy? Wika ng matanda. Sabay pakita ng isang maliit na bilugang bato na halos kasing laki lang ng hintuturo ng binata. Halos mapatalon si Popoy sa takot nang makita ang matanda. Dali-dali itong tumakbo palayo. Kaso nga lang, muli niyang nabangga ang binata. Ano ka ba, kaibigan? Kumalma ka. Hindi kita sasaktan. Ako si Maduag. Ako ang bantay ng mutyang ito. At ikaw ang napili kong tagapangalaga. Wika ng binata. Sabay abot sa kanya ng mutya. Bakit ako? At saka, nasan yung matanda? Tumawa ng malakas si Maduag. Nagpalit ng anyo. Sa pagkakataong iyon, ang matanda na ang kaharap ni Popoy. Ay, naku talaga, oo. Ako at ang binatang nakita mo ay iisa. May kakayahan akong magpalit ng anyo sa kahit anong naisin ko. Isa kong engkanto. Ang tawag yung mga tao sa amin ay linte. Pero ang lahi namin ay tinatawag na tahang kilat. Pagpapaliwanag ng matanda. Sa mga hindi nakakaalam, kadalasang nagiging reaksyon ng mga tao ay salitang linte na kung ibig sabihin sa Kabisayaan, isang uri ng pagmumura. Ngunit ang totoong kahulugan nito ay kidlat. Marahil ngayon nyo lang din narinig ang lahing engkanto na tahang linte o tahang kilat. Yon ay sa kadahilan ng kakaunti lang sa mga ito ang nagpapakita sa mga tao. Kadalasan silang gabay ng mga mutya, partikular sa pangil ng kidlat. Lalo na kung ito'y natagpuan ng isang antingero mula sa 2 kidlat na tumama sa iisang direksyon. Sinasabi ding dala ng unang tama ng kidlat ang mutya at ang ikalawa naman ay ang gabay nito. May kakayahang magbagong anyo ang mga tahang kilat
Maaari silang mag-anyong tao o hindi kaya naman pusa. Sa ibang kaso ay puting ahas o bayawak. Ang totoong anyo ng mga nilalang na ito ay purong enerhiya. Wala silang katawang kagaya sa ibang engkanto at pinaniniwalaan din sa kalangitan ang tahanan ng mga ito. Bumababa lamang sa mundo upang makisalamuha sa mga tao. Balik tayo sa kwento. Kung ganun, bakit ako'y napili mong tagapangalaga? Pwede namang iba. At isa pa, hindi ako kagaya ng chewin ko. Wala akong kakayahang gumamit ng mga mutya o kahit nga magpaganda ng mga dasal. Hindi ko kayang gawin. Mga laga pa kaya ng mutya? Ako nga halos di na makaligo eh. Tugon ni Popoy. Hindi naman kailangang may alam ka. Masyado mong inaalala ang mga bagay na yon. Kayong mga tao, masyadong nag-aalala sa kaalaman. Ngunit bago ka magkaroon ng kaalaman, kailangan mo munang subukan at matuto. Pinili kita dahil may nakita akong kabutihan sa'yo. Malinis ang isipan at hangarin mo sa lahat ng bagay na siyang katangian ng isang karapat-dapat na tagapangalaga ng mutya. Tugon ni Maduag. Matapos ang pag-uusap ay nagpaalam na ang binata. Ngunit hindi pa din ito inaakalang magbabago ang buhay niya nang hindi inaasahan. Pagkarating sa tahanan ay sinalubong ito ng chewin. Lalabas na din sana ito para hanapin ang binata. Nag-aalala siya, lalo pat biglaan ang pagbuhos ng ulan. Pabuti naman nandito ka na. Akala ko kung anong nangyari sa'yo eh. Wika ng chewin. Pasensya na po uncle kung nag-alala kayo ha. Inabutan kasi ko ng malakas na ulan dun sa abandonadong kubo. Tugon ni Popoy. Walang problema. Ang mahalaga ay nakauwi ka ng ligtas. Sige na, magbihis ka na muna at kumain. Nauna na ako maghapunan eh. Ang tagal mo kasing umuwi. Muling wika ng chewin. Matapos magbihis ay dumiretso na ito sa hapag. Napansin naman ng tiyo ang kakaibang aura ng binata. Kaya kagad niya itong nilapitan. Parang kakaiba yata ang aura mo ngayon, Popoy ah. Sabihin mo nga sa akin, ano ang nangyari sa'yo kanina? Tanong ng chewin. Po, Ora, meron bang... Natigilan ang binata sa pagsasalita. Nakita nitong tila may manipis na liwanag na bumabalot sa katawan ng chewin. Kulay puti ito na may halong asul. Oh, bakit? Anong nangyari sa'yo? Parang nakakita ka ng bulto. Tanong ni Tio Pablo. Kasi po, may nakabalot na liwanag sa inyo. Ngayon ko lang po nakita yan eh. Tugon ni Popoy. Dito nakumpirma ng chewin na may kakaiba sa pamangkin. Ang nakikita mong liwanag, Popoy, ay ang tinatawag na aura ng tao. Kung nagagawa mo itong makita, nangangahulugan lang na nagising na ang spiritual na kakayahan mo. Wika ni Tio Pablo. Saka pa lamang sinabi ni Popoy ang totoong nangyari. Ang totoo po, napulot ko po ito kanina eh. Tugon ng binata. Sabay lapag ng nakuhang mutya sa mesa. Nagulat naman si Tio Pablo
dahil agad niyang nakilala kung ano ang mutyang iyon. Mutya ng kidlatang isang to, Popoy. Paano mo to nakuha? Tanong ni Tio Pablo. Ipinaliwanag ni Popoy ang lahat, maging ang pakikipag-usap ng gabay sa kanya. Natawa ng husto ang Shuin dahil sa wakas nagising na ang kakayahan ng binata dahil sa nakuwang mutya. Kaso po, Uncle, hindi ko po alam kung anong gagawin ko dyan sa mutya na yan eh. Pwede niyo po ba akong turuan? Tugon ni Popoy. Hindi naman sumagot ang Shuin. Ngunit kinabukasan, maaga siya nitong ginising upang mag-igib ng tubig at magsibak ng kahoy. Kailangang masanay ang katawan mo sa mabibigat na gawain. Nang sa ganon ay lumakas ka. Ipagpatuloy mo lang yan at may susunduin akong tao. Kailangan pagbalik ko, puno na ang mga tapayan at nasibak mo na ang mga kahoy na yon. Muling wika ni Tio Pablo, sabay turo sa tumpok ng mga kahoy sa gilid ng bakuran. Matapos ay kagad na itong umalis. Nagawa namang tapusin ni Popoy ang mga gawain. Pagkarating ng Shuin, naabutan nito ang binatang natutulog sa papag. Popoy, gumising ka nga. Nakakaya sa bisita natin. Ano ka ba naman, bata ka? Wika ni Tio Pablo at dali-dali namang bumangon ang binata. Nakita ang kasama ng tiyuhin. Naku po, pasensya na po kayo. Napagod po ako sa pagsisibak saka pag-iigib ng tubig eh. Tugon ng binata habang inaayos ang sarili. Wala problema. Nga pala, ito ang kaibigan kong si Onyok. Kagaya ko, isa din siyang manggagamot. Pero mas mataas ang kaalaman niya pagdating sa mga mutya. Onyok, siya ang sinasabi ko sa iyong pamangkin ko. Mananatili siya dito para ituro sa iyo kung paano gamitin ang mutyang tangan mo. Muling wika ni Tio Pablo. Akmang makikipagkamay na sana si Popoy nang bigla nitong marinig ang boses ni Maduag. Huwag kang magtitiwala sa taong yan. Masama ang kutob ko sa kanya. Wika ng gabay. Ibinaba ni Popoy ang kamay. Sa halip ay yumuko na lang ito para magbigay galang. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ako po si Popoy. Napangiti ang lalaki at tinignan si Tio Pablo. Mukhang mahababang pagsasanay ang pagdadaanan natin ito. Magsisimula ako sa pagbibigay ng respeto. Wika ni Onyok. Ay nako, pasensya ka na, Onyok. Ganyan lang talaga si Popoy pero mabait na bata yan. O siya, pumasok na muna tayo ng tahanan. Hapon naman eh. Popoy, iligpit mo na ang mga gamit at pumasok ko na din. Tugon ng Shuin. Habang naglalakad papasok ng tahanan, patuloy na tinititigan ni Popoy ang bisita. Wala itong makitang kahit na ano mula sa tao. Uy, Maduag, nandyan ka ba? Bakit hindi ko makita yung aura niya? Tanong ni Popoy. Yan din ang gusto kong sabihin sa'yo. May taglay na sa bulag ang taong yan. Ito ay isang uri ng kakayahan na nagkukubli ng totoo niyang lakas. Ngunit hindi siya makakapagtago sa akin. Kaya magtiwala ka lang, Popoy. Alam kong may hindi magandang balak ang taong yan. Tumatangulang ang binata.
Matapos ang pag-uusap ay pumasok na din ito ng tahanan. Pinakikiramdaman ni Popoy ang lalaki. Mukha namang mabait. Hindi niya ito gaanong kinakausap. Isang tanong, isang sagot lang din ito sa tuwing kukunin ni Onyok ang kanyang opinyon. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nagpaalam na ang binatang papasok sa silid upang magpahinga. Ngunit bago pa man ito tuluyang makatulog, nagpakita sa kanya ang gabay sa anyong ahas nito. Talasan mo ang iyong pakiramdam, Popoy. Huwag kang magpapakampante. Pero huwag kang mag-alala. Poprotektahan ka ng iyong mutya. Wika ng gabay. Tumangulang ang binata at kagad namang bumaba ang puting ahas. Pumunta ito sa kanyang uluhan. Sumiksik sa ilalim ng unan kung saan inilalagay ni Popoy ang kanyang mutya. Sa kalagitnaan ng pagtulog, biglang nakaramdam ng mga paparating na yabag ang binata. Ilang sandali pa naramdaman nito ang mahinang pagkilos sa tabi ng higaan. Nanatiling nakapikit ang binata, ngunit alam niyang may tao sa loob ng kwarto, maliban sa kanya. Bahagya nitong inangat ang ulo upang makakilos si Maduag. Napasigaw ang lalaki, sabay talsik palabas ng pintuan. Dali-daling bumangon ang binata at lumabas ng kwarto. Nakapalupot sa kamay nito ang anyong ahas ng gabay habang nakatutok kay Onyok. Sinasabi ko na nga ba eh, hindi ka mapagkakatiwalaan. Tumayo ka kung ayaw mong matusta. Wika ng binata. Kagad lumabas ng kwarto si Tio Pablo. Laking gulat nito nang makitang nakahandusay sa sahig si Onyok. Popoy, anong ibig sabihin nito? Bakit mo inatake si Onyok? Tanong ni Tio Pablo. Hindi maganda ang balak ng tao niyan sa akin. At yun ang gusto kong malaman. Ngayon tumayo ka at magpaliwanag, Onyok. Tugon ng binata. Marahan namang tumayo ang lalaki. Naupo ito habang sinasapo ang dibdib. Ma'am Pablo, hindi mo naman sinabi. Aktibo pala yung gabay ng mutyang hawak ng pamangkin mo. Wika ni Onyok. Kaya nga sinabi ko sa'yo mag-iingat ka. Dahil mutya ng kidlat ang hawak ni Popoy. At ikaw naman, Popoy, ibaba mo yung kamay mo. Sinusubukan ka lang ni Onyok. Tugon ng tiyuhin at kagad kumalma ang binata. Ibinaba ang kamay. Napagtanto nito. Walang ibang nakakakita sa kanyang gabay kung hindi siya lamang. Matulog na po tayo. At ikaw naman, Onyok, huwag kang gagawa ng kahit ano kung ayaw mong tuluyan ka ng gabay ko. Wala man akong nakikita sa'yo, pero hindi maganda yung kutob ko sa pagkatao mo. Kaya hanggat maaari lumayo ka sa akin. Mukhang hindi ko na kailangan ng tulong sa pagsasanay. Bukas sa bukas, makakaalis ka na. Wika ni Popoy. Sabay pasok sa silid. Kinabukasan maagang nagising ang binata. Sinimulan ang paggawa ng gawaing bahay. Nakaupo lang sa sulok sina Tio Pablo at Onyok habang pinagmamasdan ang kilos ng binata. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagpahinga ang binata sandali. Naupo ito sa lilim ng kahoy habang ipinapagpag ang damit na basang-basa ng pawis. Nilapitan ito ni Onyok upang kausapin.
Mukhang hindi mo na kailangan ng tulong ko ah. Kung ganun, bakit hindi natin subukan kung talagang alam mo nang gamitin ang kakayahan mo? Halika, sumunod ka sa akin. Wika ni Onyok. Ngunit hindi umalis sa kinauupuan ng binata. Pasensya na pero nagpapahinga ako eh. Hindi ba nasabi ko sa'yo na umalis ka na? O baka talagang gusto mo lang mapahamak? Hindi ka rin nakikinig sa mga sinasabi sa'yo eh no? Tugon ng binata. Nakikinig lang si Tio Pablo sa usapan ng dalawa. Nanibago ito sa kinikilos ng binata. Alam mo, wala akong masamang tangka sa'yo. Kagaya ng sinabi ng tiyuhin mo, sinusubukan lang kita. Muling wika ni Onyok. Pasensya na talaga din ha. Pero wala akong tiwala sa'yo. Ngayon umalis ka na. Hanggat may natitira pa akong respeto. Wika ni Popoy. Sa pagkakataong iyon lumapit na si Tio Pablo. Alam nitong hindi maganda ang kakalabasan ng pag-uusap ng dalawa. Popoy, sandali lang ha. Tama na yan. Onyok, sige na. Ako nang bahala sa pamangking ko. Ay pasensya ka na. Wika ni Tio Pablo. Kaso nga lang, muli na namang nagsalita si Onyok. Hindi man Pablo, hindi ako pumunta dito para ipahiya ang sarili ko sa isang baguhan. Hindi mo pa ako kilala bata eh. Wala kang alam kung ano ang kaya kong gawin sa'yo. At wala din akong pakialam kahit mutya ng kidlat yang tangan mo. Tignan natin. Magsubukan tayo. Tugon ni Onyok. Matapos ay naglabas ito ng libreta. Isinuot ang kanyang medalyon, sabay usal na mga dasal. Sa pagkakataong iyon, tumayo si Popoy. Bahagya namang umatras si Tio Pablo. Alam niya na hindi na mapipigilan pa ang dalawa. Dinukot naman ni Popoy ang mutya sa bulsa nito. Laking gulat ni Tio Pablo dahil biglang kumislap ang kidlat. Napakaliwanag ng kalangitan. Nasundan pa ito ng malakas na pagkulog na tila ba tinatawag sa iisang direksyon. Hanggang sa masipat nito ang maliit na andap ng kuryente sa kamao ni Popoy. Napagtanto ng matanda. Gamay na ng pamangkin ang paggamit ng elemento ng kidlat. Onyok, wag mo nang ituloy. Paniguradong mapapahama ka lang. Pero, kung hindi kita mapipigilan ha, ikaw ang baala sa sarili mo. Wag mo lang sabihin na hindi kita binalaan. Wika ni Tio Pablo sabay upo sa bangkuan. Walang pagdadalawang isip na sinugod ni Onyok ang binata na noon ay nakatayo lang. Nanlaki ang mga mata ni Tio Pablo dahil biglang nawala sa paningin si Popoy. Nang muli itong magpakita, nasa likod na ito ni Onyok. Idinikit ng binata ang kamay nito sa likod ng katunggali at bigla itong nangisay. Pasensya ka na manggagamot. Pero hindi kailangan ni Popoy ang magtuturo sa kanya ng mga gagawin. Tuluyang nawalan ng malay si Onyok. Napatayo naman sa kinauupuan si Tio Pablo nang marinig ang gabay ni Popoy. Magsalita ka. Ikaw ba ang gabay ng mutya ng pamangkin ko? Paano mong nagagawang makipag-isa sa kanya? Tanong ni Tio Pablo.
Oo, tama ka. Ako nga ang gabay ng mutya. Pangangalagaan ko ang katawan ng taong may tanga nito. Walang sino mang may masamang tangka ang maaaring gumalaw sa kanya. Tugon ng gabay. Akmang tatayo sana si Onyok nang bigla siyang pigilan ni Tio Pablo. Tama na, Onyok. Wala kang laban sa kanya. Isang uri ng mataas na engkanto ang nasa katawan ni Popoy. Matapos magsalita ni Tio Pablo sa mga katagang iyon, kaagad namang bumalik sa dati ang paligid. Nawala din ang kislap ng kuryenteng nakabalot sa kamao ni Popoy. Hindi ko mapapalampas ang ganitong pagpapaya. Kasalanan mo ito, Mang Pablo eh. Kung hindi mo ko isinama sa lugar nyo, hindi sana mangyayari ang ganito. Wika ni Onyok. Bago kita isama dito, binalaan kita, Onyok. Pero nung sinabi mo, wala kang pakialam kung malakas na engkanto ang makakarap mo. At ngayong nagkatotoo ang sinabi mo, nalagay ka sa alanganin, ako ang sisisihin mo. Hindi ko akalain na mahina palang mag-isip ang disipulo ni Tatang Ingo. Sige na, makakalis ka na. Ako nang bahalang magpaliwanag ng lahat sa maestro mo. Tugon ni Tio Pablo. Kaagad namang tumayo si Onyok at umalis. Ilang minuto pa ang nakalipas ay tila nagbalik sa ulirat si Popoy. At gaya ng inaasahan ng Chewin, wala itong naalala sa mga nangyari. Uncle, anong nangyari? Saka, nasaan na po si Onyok? Tanong ni Popoy. Hayaan mo na ang taong yon. Tama nga ang sinabi mo, Iyo. Masyadong mataas ang tingin niya sa sarili at dapat lang nabigyan ng leksyon. Nakakayang isipin na isa siyang mag-aaral ni Kainggo. Sige na, magpahinga ka na at maglinis ng katawan. May pupuntahan tayo. Tugon ng tiwin. Lingid sa kaalaman ni Popoy na ito na ang pinakaunang beses niyang sasabak sa totoong laban. Matapos kumain ay kaagad nang umalis ang dalawa. Habang nasa daanan, tahimik na nakikiramdam ang binata hanggang sa mapagtanto nito na palabas na sila ng bayan. Sandali lang po, Uncle. Hindi ba sakop na ng kabilang bayan ng baryong to? Ano po yung ginagawa natin dito? Tanong ni Popoy. May huhulihin tayong aswang at kailangan ko ng makakasama. Dito natin masusubukan ang kakayahan ng mutya mo, Popoy. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil ito ang unang beses niyang makikipagharap sa aswang kung sakali. Ano po? Aswang? Seryoso po ba kayo, Uncle Pablo? Huwag naman po kayo magbibiro ng ganyan, oh. Tugon ni Popoy. Mukha ba ako nagbibiro? At saka, ano bang kinakatakot mo? Wala ka bang tiwala sa mutya mong dala? Tanong ni Tio Pablo. Hindi naman po sa ganun, Tio. Kaso, aswang ang kakalabanin natin eh. Alam niyo naman po na ito yung unang beses kong sasama sa inyo. Tapos, ganyan po kaagad yung ipaparap niyo sa akin. Wika ni Popoy. Huminto sa paglalakad ang matanda at hinawakan sa balikat si Popoy. Kung wala kang tiwala sa sarili mo, pues ako, malaki ang tiwala ko sa'yo. Alam kong kaya mo yan. Kailangan mo lang manalig sa tangan mong mutya at sa gabay nito.
Wika ni Tio Pablo. Napabuntong hininga si Popoy dahil alam nitong wala na siyang magagawa. Bagaman nagdadalawang isip, tumuloy pa rin sa pagsama ang binata. Ilang sandali pa ay narating na nila ang tahanan ng taong nagpatawag kay Tio Pablo. Itago na lang natin sa pangalang Dodong. Mabuti naman nakarating kayo, Pablo. Hindi na po namin alam ang gagawin eh. Halos araw-araw na pong may napapahamak. Kagabi lang, isang bata na naman yung kamuntikang matangay ng mga impaktong yun. Wika ni Dodong habang naglalakad papasok ng tahanan. Nakarating na sa akin ang balitang yan. Pero huwag kang mag-alala. Sigurado ngayong gabi, wawakasan natin ang paghahari-harian nila dito. Nga pala, maaari mo bang ituro sa akin kung saan madalas nagpapakita ang mga aswang? Tanong ni Tio Pablo. Sige po. Pero bago po tayo umalis, kumain na po muna kayo. Naganda ako ng nilagang saging at kape. Pasensya na po ah. Ito lang po ang nakayanan namin mag-asawa eh. Pero mamaya po, doon tayo maghahaponan kina Kapitan. Inibitahan ka din niya eh. Natuwa yun nung malamang ikaw yung hiningaan namin ng tulong. Wika ni Dodong. Ay, ano ba naman yan o ano ka ba? Walang problema, Dodong. Kahit anong pagkain pwede yan sa amin. O siya, kumain na muna tayo. Nga pala, Popoy, kaibigan ko ang kapitan sa baryong ito. Magkasama kami noon sa Kilusan at sabay din kaming sumuko sa pamahalaan nang malaman naming wala nang saysay ang pinaglalaban. Wika ni Tio Pablo. Naging interesado naman sa usapan si Popoy dahil hindi nito alam na dati palang rebelde ang Chewin. Pinaliwanag ni Tio Pablo ang lahat ng nangyari noong kabataan pa niya. Naging pariwara ang buhay nito dahil sa maling paniniwala. Ngunit laking pasasalamat ni Tio Pablo dahil nung mga panahong napunta siya sa mga rebelde, nagkaroon ito ng pagkakataong matuto sa lihim na karunungan. Matapos makipag-usap, kagad nilang pinuntahan ang bahay ng kapitan. Pagkarating doon, sinalubong sila nito. Mabuti naman at nagkita tayo uli. Kumusta naman ang buhay manggagamot, Pablo? Tanong ng kapitan. Sa awa ng Diyos, maayos naman. At masaya akong nakakatulong sa iba. Ikaw, Seryo, kumusta naman ang naging buhay mo sa labas ng kampo? Tanong ni Tio Pablo. Eto, napagtanto ko na mas maayos ang buhay dito sa labas. At saka, malaya akong maglingkod sa mga tao. Bueno, anong maitutulong ko sa inyo? Tanong ng kapitan. Kakailanganin ko ng ilang katao para makatulong sa paghanap. Medyo mailapang aswang na yon, Seryo. Lalo pat, hindi natin alam kung saan siya naglulungga. Tugon ni Tio Pablo. Kung ganun, ipapasama ko sa'yo mga tanod ko. Sandali lang, kukuha ako ng armas. Mukhang kailangan mo din ng makakatulong kung sakali. Muling wika ng kapitan. Matapos pag-usapan ng mga plano, kagad nang lumakad ang pangkat sa paunguna ni Tio Pablo. Tahimik lang ng mga sandaling iyon si Popoy. Pinakikiramdaman ng paligid. Inaantay ang susunod na kilos ni Tio Pablo. Ilang sandali pa ay narating na nila ang lugar na itinuro ni Dodong. Isa itong daan papasok sa malawak na tubuhan. Wala nang bahay sa gawing iyon, kaya wala masyadong nagdaraan.
Mukhang tama nga ang sinabi mo, Dodong. Ito nga ang kadalasang tambangan ng mga aswang. Ngayon, ang kailangan nating gawin. Nahinto sa pagsasalita si Tio Pablo nang bigla itong nakarinig ng sigaw mula sa isang kasama. Dali-daling tumakbo ang grupo papunta sa pinanggalingan ng sigaw. Laking gulat ng binata dahil nakita nila ito na nakasabit ng patiwarik sa puno. Laking pasasalamat ng lahat dahil buhay pa ito. At ayon sa mga kasamahan, isang malaking anino ang dumagit sa kanya at isinabit doon sa may puno. Muling nag-ikot sina Tio Pablo. Sa pagkakataong iyon, napaiwalay si Popoy sa chewin dahil sumama ito sa kapitan. Habang naglalakad, napansin ng binata ang mga bakas ng paa sa lupa. Malapit ito sa ilog, kaya naman maputik ang paligid. Sinundan ni Popoy ang mga bakas at hindi na malayang napaiwalay na ito sa grupo. Nakarating sa pangpang si Popoy nang biglang magpakita ang gabay. Maganda ka, Popoy. Nandito na ang aswang sa paligid. Wika nito. Matapos ay biglang nakarinig ng kaluskos ang binata. Tumambad sa kanyang harapan ang isang malaking aso. Napako sa kinakatayuan ng binata dahil ito ang una niyang pagkakataon na makaharap ang lihitimong aswang. Sa ngayon, hayaan mong ako ang makipaglaban. Wala kang maaalala pagkatapos, pero wag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, matalo natin ang nilalang na ito. Wika ni Magdoag. Matapos ay nawalan ng malay si Popoy. Sakto namang nakarating ang kapitan at si Tio Pablo. Nakita ng mga itong nakikipaglaban si Popoy sa isang nilalang. Akmang susugod na ang ilan pa sa mga tao ng kapitan. Ngunit pinigilan sila ni Tio Pablo. Sandali lang. Hayaan niyong makipaglaban ang pamangkin ko. Wika ni Tio Pablo. Nanatiling nakatayo ang mga ito sa isang sulok habang pinapanood na makipagsagupaan si Popoy. Ibang tao ang nakikita nito sa pamangkin. Ibang klase kang magturo, Pablo. Nakikita ko sa mga kilos ng pamangkin mo ang kausayan mo noong kabataan pa natin. Wika ni Kapitan Seryo. Ano? Hindi ako nagturo sa pamangkin ko. At sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Ito ang unang beses na nakita kong nakipaglaban ang batang yan sa aswang. Tugon ni Tio Pablo. Napasigaw ang mga nanonood sa tuwing tumatama ang kamao ni Popoy sa katawan ng nilalang. Hanggang sa tuluyang maramdaman ng aswang na wala siyang laban sa binata. Dali-dali itong tumakbo papasok sa tubuhan. Kaagad din itong hinabol ni Popoy. Mula sa malayo, nakikita nila ang panakanakang pagkislap ng kidlat sa kalangitan. Napapangiti si Tio Pablo. Dali-dali itong sumunod sa kinaroroonan ng binata. At saktong pagdating, sakal-sakal ni Popoy ang malaking aso. Tumutulay ang kuryente mula sa kamay nito papunta sa katawan ng nilalang. Napapasigaw sa sakit ang nilalang habang unti-unti itong nagbabalik sa katawang tao. Hindi makapaniwala ang lahat ng naroon dahil nagawang talunin ni Popoy ang isang malakas na uri ng aswang. Ngunit alam ni Tio Pablo
na hindi ito kagagawan ng pamangkin. Matapos ang laban ay lumapit ang kapitan kay Popoy. Binati niya ito. Sabay sabing sila na ang bahala sa aswang. Ngunit tumanggi ang binata sa gusto nitong mangyari. Pasensya na, Kapitan. Pero hindi ko maaaring ibigay sa inyo ang aswang na ito. Bagaman marami siyang napinsala, isa lang din siyang nilalang na nakikipaglaban upang mabuhay. At hindi ko hahayaang magdusa siya sa inyong mga kamay. Alam ko kung anong pinaplano nyo. Kaya sa muli, pasensya na. Hindi ko yon maaaring hayaan. Wika ng binata. Kagad lumuhod sa tabi ng nag-aagaw buhay na aswang. Binulungan niya ito. Idinikit ang kamay sa katawan ng nilalang. Sabay pakawala ng sapat na kuryente upang tuluyan na itong mamahinga. Anak nang, bakit mo naman tinuluyan? Marami pa dapat akong itatanong sa kanya eh. Galit na wika ng kapitan. Tinitigan siya ng masama ni Popoy at saka tumugon. Nasagot ko na yung katanungan nyo bago pa kayo magtanong eh. At kung hindi mo nauunawaan, uulitin kong sinabi ko. Kagaya nating mga tao, nilalang din sila na nakikipaglaban para mabuhay. Meron din silang karapatan na mamayapa sa mabilis na kamatayan, Kapitan. Wika ni Popoy. Matapos magsalita ay kagad itong lumakad palayo. Nakangiti naman si Tio Pablo dahil alam nitong napaya si Kapitan Seryo sa sinabi ng binata. Nako Pablo, pagsabihan mo yung pamangkin mo ha. Napaka-arogante. Wika ng kapitan. Hindi arogante ang pamangking ko, Kapitan. Ipinaunawa niya lang sa'yo ang katotohanan ng buhay. Kaya ka nagagalit dahil hindi mo ito naiintindihan. Sige, Kapitan. Mauna na kami. Tugon ni Tio Pablo. Kagad na siyang sumunod kay Popoy. Pagkarating sa kanilang tahanan, nakabalik na sa pag-iisip ang binata. Alam ko na pong nangyari, Uncle Pablo. Ang gabay ko mismo nagkwento sa akin kung anong ginawa niya. Wika ng binata. Pero iyo, yung huling ginawa mo, gabay mo pa din ba nagsabi ng mga katagang yon? Tanong ng Chewin. Hindi po, Tiyo. Ako na po nagsabi ng mga katagang yon sa kapitan. Ang ipinagtataka ko, bakit ang saya nila? Walang masaya sa nangyari dahil isang buhay ang nawala. Hindi kasalanan ng mga aswang yun eh, kung bakit kailangan niyang pumatay. Nagugutom din sila, kaya sinusunod lang nila ang tawag ng kanilang katawan. Tugon ng binata. Nagulat si Tio Pablo dahil kakaiba na kung mag-isip itong si Popoy. Lingid sa kaalaman ng Chewin, ang mismong gabay ng binata ang nagtuturo sa kanya ng lahat. Madaling araw na ng mga sandaling iyon. Ilang oras na lang ay sisikat na ang araw, kaya pinili na lang ni Popoy na uminom ng kape. Habang iniintay ang pagliwanag upang makapagsimula sa mga gawain. Gapasan ng palay ng araw na yun, naimbita ng binatang makigapas. Pinayagan naman ito ng Chewin dahil alam niyang ito ang paraan ng binata sa pakikipagsalamuha. Magbaon ka ng kanin at tubig doon ha. Mahirap na. Hindi natin alam kung anong klase ng mga tao makakasalamuha natin. Mabuti na ang nag-iingat. Wika ni Tio Pablo.
Opo, Tiyo, wag po kayo mag-alala. Alam ko naman po ang gagawin ko eh. At isa pa, halos kakilala ko naman ang mga makakasama ko sa agapasan. Kaya wala po kayong dapat ipangamba. Tugon ng binata. Lingid sa kalaman nito, isang pangyayari na naman ang susubok sa kanyang kakayahan. Nasa kalagitnaan sila ng paggapas nang biglang kumulimlim ang paligid. Hindi ito inaasahan ng lahat dahil tag-araw ng mga sandaling iyon. Dali-daling tumakbo si Popoy sa ilalim ng maliit na puno ng anahaw. Pumutol ito ng ilang dahon upang makagawa ng maliit na sisilungan. Habang nagpapatila ng ulan, napansin ito ang dalawang kalalakihang nakatitig sa kanya habang nagtatawanan. Hinayaan niya lang ito dahil maaari ding iba ang pinagtatawanan ng mga ito. Hanggang sa tuluyan ng tumila ang ulan, malapit nang matapos ni Popoy ang kanyang ruta, kaya nagmadali na ito. Nagawa namang matapos ng binata ang mga gagapasin. Ngunit nagpa siya ang may-ari ng palayan na bukas na ito isalang sa treser. Gawa ng basa pa ang mga uhay. Walang magagawa ang binata kung hindi ang sumunod. Umuwi ito. Nagpaalam kay Tio Pablo na doon matutulog para bantayan ang kanyang mga gapas na palay. Uso kasi sa lugar ang nakawa ng ginapas, kaya kailangan itong bantayan hanggang sa tuluyan itong maisalang. Pagbalik ng binata sa lugar, naroon din ang ilan sa mga kasamahan. Masayang nag-iinuman ang mga ito. Inaya siyang makisali, ngunit tumanggi ang binata dahil hindi naman ito umiinom. Gumawa ng maliit na kubo si Popoy mula sa dahon ng anahaw at saging upang magsilbing tulugan. Matapos ay nagpahinga na ito. Unti-unti ay nakatulog ang binata, ngunit ilang sandali lang ay ginising siya ng gabay. Popoy, gumising ka. May mga aswang sa paligid. Wika nito. Kaagad namang bumangon ng binata. Laking gulat niya dahil nasa anyong ahas ang gabay. Pumulupot ito sa kanyang braso at sinabihan ang binatang lumabas ng kubo. Pagkarating sa labas, kaagad natanaw ni Popoy ang anino ng dalawang tao. Nakatayo ito sa malayo, kaya hindi niya gaanong maaninag ang mukha ng mga ito. Sinong nandyan? Anong kailangan nyo? Tanong ni Popoy. Hindi sasagot ang mga yan, Popoy. Hinala ko, ikaw na lang ang natitirang buhay dito. Muling wika ng gabay. Naloko na. Maduag. Mukhang mapapalaban na naman tayo nito ah. Handa na ako, Popoy. Alam mong hindi kita iiwan. Kung ganon, ano pang inaantay natin dito? Pag-uusap ng dalawa. Sabay takbo papunta sa kinaroroonan ng dalawang nilalang. Nang maramdamang sumusugod na si Popoy, kaagad namang sinalubong ng mga nilalang ang binata. Nahuli ng isa sa mga ito si Popoy. Ngunit ang isa pa, nagawa namang hawakan ng binata sa leeg. Matapos ay nagpakawala ito ng malakas na kuryente, dahilan para kapwa mapabitaw ang nilalang. Ano? Itutuloy pa ba natin to? Tanong ng binata.
Totoo nga ang sinabi ni Onyok. Mayabang ka nga. Tugon ng isa sa mga aswang. Sabay sugod sa binata. Inundayan naman ito ng suntok ni Popoy. Kaagad bumulagta ang nilalang. Ngunit nakatayo din ito at muling sumugod. Sa pagkakataong iyon, nahuli siya ni Popoy at isinubsob sa lupa. Si Onyok ba? Siya ba ang nag-utos sa inyo? Tanong ng binata. Bigla namang napaangat ang ulo nito. May isa pang lalaki ang nagpakita mula naman sa likod ng puno ng nyug. Oo, ako nga. Hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi ko papalampasin ang pagpapaya mo sa akin? Ngayon umanda ka. Dahil pagbabayaran mo ang ginawa mo. Napailing na lang si Popoy. Kagad nang tinapos ang dalawang aswang upang walang maging sagabal sa laban. Wala kang kadala-dala no? Binigyan ka ng pagkakataong tumakas. Pero nung ginawa mo, hinangad mo pa din ang paghihiganti. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Kaya wag mo kong sisisihin sa mga mangyayari sa'yo. Wika ng binata. Hindi na nagsalita pa si Onyok. Kagad na itong sumugod gamit ang mga dasal. Ngunit sa kasamaang palad masyadong malakas ang depensa ni Popoy. Kaya tumalbog lang ang tigalpong binabato nito. Wala akong alam sa mga dasal pero kaya ko itong kontrahin. Pasensya na ha. Mukhang nagkamali ka ng babanggain eh. Lalo namang nanggalaiti si Onyok. Sunod-sunod na suntok ang ibinigay nito sa binata. Ngunit mas mabilis kumilos si Popoy at hangin lang ang tinatamaan ng kalaban. Hanggang sa mahawakan siya ng binata, napangiti si Popoy at nagsalita. Alam mo na. Alam mo na kung anong mangyayari sa'yo, Onyok. Napasigaw si Onyok dahil alam nitong katapusan niya na. Isang malakas sa pulso ng kuryente ang pinakawalan ni Popoy na naging dahilan para masunog ang katawan ni Onyok. Natusta ito na tila tinamaan ng kidlat. Hindi akalain ng binatang magagawang makipagsabwatan ni Onyok sa mga aswang para lamang makapagigante. Kinabukasan, pagdating ng mga tao, tumambad sa kanila ang 3 sunog na bangkay. Sunog din ang damo sa paligid ng mga ito na parang tinamaan ng kidlat. Maliban pa sa mga ito, may natagpuan ding 2 pang bangkay ng mga kasamahan ni Popoy. Inusisa ang binata sa nangyari at ang tanging sinabi nito, wala siyang alam sa kung anong naganap. Tinanggap naman ng mga otoridad ang dahilan nito dahil maging siya ay walang naaalala sa mga nangyari. At kung hindi dahil sa gabay, hindi niya ito malalaman. Sa kaganapang iyon, tuluyang nalaman ng mga tao ang totoong kakayahan ni Popoy. Ito ang naging daan upang makilala siya bilang mamamatay aswang. Nalagay sa panganib ang buhay ng magtiyuhin sa baryong iyon, kaya pinili nilang umalis. Namuhay sa malayong lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Namuhay ng payapa ang binata. Kaso nga lang, alam niya rin sa kanyang sarili, hindi pa tapos ang lahat. Patuloy siyang pinapaalalahanan ng gabay. Huwag magpakampante. Dahil anumang oras, maaaring manggambala ang anumang nilalang o kahit anong uri ng elemento
Dahil sa oras na magkaroon ka ng karanasan, magkaroon ng ugnayan sa mga nilalang, kailanman hindi na ito matatapos. JD nga pala mga kabayan, shoutout kay Darius Mabitad. Ang sabi niya, idol pa shoutout naman sa lahat ng taga Cebu City sa grupo ng mga tricycle drivers. Lagi kaming nakikinig sa'yo. Request din idol, pakita uli yung habak de bala at gabay na medalyon, ano ang pinagkaiba? Unahin natin yung gabay medalyon. Yung gabay medalyon, Darius, more on gabay sa pang-araw-araw na buhay. May mga pagkakataon na hindi natin alam yung gagawin natin sa buhay, di ba? Doon makakatulong yung gabay. Gabay sa negosyo, pag-ibig, career, kalusugan, at iba pang bagay. Tapos, habak de bala naman, Darius, mataas na uri ng tangan to eh. Panglaban kontra kulam, barang, lason, usog, tigalpo, palipad hangin, aswang, elemento at masamang espiritu. Rebuelta din sa mga taong may gustong gumawa ng masama sa'yo. So yun Darius, yung pinagkaiba ng dalawa. Soon bibisita uli ako dyan sa Cebu. Pantay na lang mag-a-announce ako. Sana makita ko kayo. Ang